Magandang araw po sa inyong lahat, and I'm Clark Garcia too. At ito po ang The Broadcast News Break. Narito po ang ating mga headlines. Typhoon Uwan updates as of November 9, 2025. Storm surge warning. Sitwasyon sa Catanduanes. Typhoon Uwan continues to rapidly intensifies. Heavy rainfall warning. Narito na po ang ating mga balita. Nagpapatuloy ang paglakas ng Typhoon Uwan habang papalapit ito ng Bicol Region ayon sa Tropical Cyclone Bulletin ng DOST Pag-asa. Huling namataan ang sentro ng mata nito sa 370 km silangan ng Vira, Catanduanes or 13.8 degree north, 126.7 degree east kaninang alauna ng umaga. Mayroon itong maximum sustained wind na 165 km per hour malapit sa gitna, pagbugsong hanggang sa 205 km per hour at central pressure na 945 HPA. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 35 km per hour. Base sa latest track and intensity forecast, may posibilidad na tumama ang gilid ng mata ng bagyo sa may bahagi ng Catanduanes ngayong umaga. Tinataya ring gabi ng November 9, maglalandfall ang bagyo sa kalupaan ng Aurora, Isabela. Nakataas ang sumusunod na tropical cyclone warning signals. Signal number 4, Luzon, the southeastern portion of Camarines Norte, the eastern portion of Camarines Sur, Catanduanes, the eastern portion of Albay. Signal number 3, Luzon, the central and southern portion of Isabela, Quirino, the eastern and southern portion of Nueva Vizcaya, Aurora, the eastern and central portion of Nueva Ecija, Bulacan, the eastern portion of Pampanga, Metro Manila, Quezon, including Polillo Islands, Rizal, Laguna, the eastern portion of Batangas, the eastern portion of Cavite, the rest of Camarines Norte, the rest of Camarines Sur, the rest of Albay, Sorsogon, Ticao, and Burias Islands. Visayas, Northern Samar, the northern portion of Eastern Samar, the northern portion of Samar. Signal number 2, Luzon, mainland Cagayan including Babuyan Islands, the rest of Isabela, the rest of Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, the rest of Nueva Ecija, the rest of Pampanga, Zambales, Bataan, the rest of Cavite, the rest of Batangas, Marinduque, the northern and eastern portion of Romblon, the northern and central portion of Oriental Mindoro, the northern portion of Occidental Mindoro, including Lubang Islands, mainline Masbate, Visayas, the central portion of Eastern Samar, the central portion of Samar, Biliran. Signal number 1, Luzon, Batanes, the rest of Romblon, the rest of Oriental Mindoro, the rest of Occidental Mindoro, Calamian and Cuyo Islands. Visayas, the rest of Samar, the rest of Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Bohol, the northern and central portion of Cebu, including Bantayan and Camotes Islands, the northern and central portion of Negros Occidental, the northern portion of Negros Oriental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Mindanao, Dinagat Islands, Surigao del Norte, the northern portion of Agusan del Norte, the northern portion of Surigao del Sur. Nagbabala ang DOST Pag-asa ng high-risk na life-threatening na daluyong o storm surge sa susunod na 48 oras dahil sa Typhoon Uwan. Sa ilang mga lugar sa bansa, may posibilidad ng pagtaas ng level ng tubig dagat na may kasamang matataas na alon sa mga low-lying coastal communities sa mga sumusunod na lugar. Tinatayang taas ng daluyong o higit 3 metro. Albay, Aurora, Cagayan, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Isabela, La Union, Pangasinan, Quezon, Sorsogon. Tinatayang taas ng daluyong 2.1 hanggang 3 metro. Cagayan, Camarines Sur, Ilocos Sur, Northern Samar, Pangasinan, Quezon, Zambales.
Tinatayang taas ng daluyong 1 hanggang 2 metro. Bataan, Bulacan, Cagayan, Cavite, Eastern Samar, Ilocos Norte, Metro Manila, Pampanga, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Batangas. Nasa 94,719 na individual ang naitalang apektado ng Typhoon Uwan sa lalawigan ng Catanduanes as of 12 a.m. November 9, ayon sa impormasyon mula sa lokal na pamahalaan. Nasa higit 5,000 pamilya na o katumbas ng 19,054 na individual ang nasa evacuation centers. Naglabas ng forced evacuation order kahapon, November 8, si Governor Patrick Alain Azanza sa panganib na pagbaha at pagguho ng lupa sa lalawigan. Bumisita rin ang gobernador sa ilang evacuation center sa Virac. Kasalukuyang nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 4 ang lalawigan. Huling namataan ang sentro ng mata nito sa 370 km silangan ng Virac kaninang 1:00 ng umaga. Patuloy na lumalakas ang bagyong Uwan habang kumikilos palapit sa Catanduanes. Ayon sa Tropical Cyclone Bulletin ng DOST Pag-asa ngayong linggo, November 9. Huli itong namataan ng layong 195 km silangan ng Virac, Catanduanes. May taglay itong lakas ng hangin na 175 km per hour at pagbugsong aabot sa 215 km per hour. Kikilos patungong kanluran, hilagang kanluran ang bagyo sa loob ng 24 oras. Lalapit pa ito sa Catanduanes ngayong umaga at tinatayang magla-landfall sa Aurora mamayang gabi o Lunes ng umaga, November 10. Matapos mag-landfall, saka nito tatawirin ang mabundok na bahagi ng Northern Luzon. Posible raw itong maging super typhoon. Itinaas sa yellow warning ng Pag-asa ang ilang lugar ngayong alas 6 ng umaga, linggo, November 9, dahil sa epekto ng bagyong Uwan. Yellow warning, Quezon, Atimonan, Agdangan, Padre Burgos, Polillo, Burdeos, Panukulan, Patnanungan, Humalig, Calawag, Lopez, Tagkawayan, Ginayangan, Katanangan, Macalelon, General Luna, Gumaca, Pitogo, Unisan, Plaridel, Quezon, Alabat, Perez, Buena Vista, Mulanay, San Narciso, San Francisco, San Andres. Makakaranas din ng mahina hanggang katamtamang lakas ng ulan ang mga sumusunod na lugar sa loob ng 3 oras. Batangas, Cavite, Metro Manila, Bulacan, Laguna, Rizal, Quezon, Candelaria, Dolores, San Antonio, Sariaya, Chao, General Nakar, Tayabas, Infanta, Lukban, Lucena, Mauban, Pagbilao, Real, Sampaloc. Manatili po tayong tumutok sa TV5 at sa The Blogcast para po sa impormasyon ukol po sa bagyong si Uwan. Patuloy tayong maging handa, manatili sa inyong mga tahanan o sa ligtas na lugar at manalangin sa Panginoon para sa ating pong kaligtasan sa anuman pong sakuna at kalamidad. And I'm Clark Garcia 2 at ito po ang The Blogcast News Break. Maraming salamat po sa inyong panonood.